Ladies, gusto ko na malaman nyo kung bakit sobrang halaga sa aming mga lalaki ang space. At kapag na-apply nyo or nagawa nyo ito sa kanya, naibigay nyo ito sa kanya, trust me, magiging positive yung mangyayari sa relationship nyo. Magiging mas better yung lalaki sa'yo. Trust me. Kung gusto mo na malaman, let's go. You know, almost lahat sa totoo lang ng mga lalaki gusto ng space. Pangarap ng space. And most of the time, kapag walang space na naibibigay sa kanya or nararamdaman niya, most of the time, nagsasawa yan sa'yo. Most of the time, umiiwas yan sa'yo. Most of the time, hindi yan nagiging masaya sa'yo at sa relationship niyo. Trust me. And sa totoo lang, dapat lang talaga nabigyan nyo ng space ang isang lalaki. Explain ko sa inyo kung bakit. Kasi ganito, nature namin to lead. Nature namin na kami ang hari or leader. So, nasa subconscious namin na ayaw namin na nakokontrol. Na gusto namin ng freedom. Subconsciously. Kaya, whenever na hindi nyo kami nabibigyan ng space, napaperceive namin or feeling namin we are not free. Feeling namin we are under your control, under your leadership. And sabi ko nga, nature namin to lead. Nature namin to lead. So, most of the time, we resist that feeling. We resist that situation. We resist that scenario na magpakontrol sa'yo. So, most of the time, nagiging against siya or yung isang lalaki sa'yo. And hindi mo siya masisisi. Kasi sabi ko nga, nasa subconscious na namin na ayaw namin ng nasasakal. And kapag palagi mo siyang chinachat, gusto mo palagi mo siyang kasama, gusto mo palagi mo siyang kausap, or wala man lang siyang freedom na makipag-socialize sa ibang tao, sumama sa kanyang mga kaibigan, or gawin din yung gusto niya, then, it means sa amin, walang space, walang freedom. And ang relationship, kaibigan, it's not about controlling your relationship, about loving your partner, giving freedom sa partner, and nasa kanya niya kung pipiliin kang mahalin, kung pipiliin niyang maging faithful. So, kung ang partner mo is that kapag binibigyan mo siya ng space, tapos hindi niya yung pinahalagahan, nanbabae siya, nagloko siya, nag-cheat siya, then part niya yun. Hindi naman yung space ang problema doon. Siya yung problema doon. Yung kalibugan niya ang problema doon. Yung pagiging cheater niya yung problema doon. Or yung spirit of lust yung problema doon. Hindi yung space. Kasi even na hindi mo siya bigyan ng space or gusto mo, alam mo lahat yung kanyang lakad or gusto mo, mabantayan mo palagi siya. Kung meron talaga sa puso niya yung gusto niyang mag-cheat, mag-cheat yan at mag-cheat kung meron niyang pagkakataon. And you cannot help him sa totoo lang. You can't. You have no ability to change him. Ang kailangan niya si Jesus. He needs a redeemer. Kailangan niya yun. Ang makakatulong or kayang magbago sa kanya, si Jesus lang. Si Jesus ang introduce mo sa kanya. And trust me, nothing can impossible with God. So, ang sakalin siya or ang hindi siya bigyan ng space ay hindi po solusyon para makontrol mo siya o para makontrol yung relationship niyo. But anyway, I know that you know that love is not by force. You cannot force someone to love you. Whenever na ginawa mo yun, hindi ka talaga mahal or baka napipilitan lang sila na mahalin ka. It's just a matter of time para mag-propose sila or sabihin nila ang tunay nilang nararamdaman. So, kaibigan, bigyan mo siya ng space. And ngayon, paano mo ba siya mabibigyan ng space? Of course, number one, huwag mo siyang palaging kinakausap. Hindi ko po sinasabi na never mo siyang kausapin, but my point here is that kausapin mo siya sa gabi, sa tanghali, sa umaga. You know, pag-usapan niyo ang dapat yung pag-usapan sa gabi, ayusin yung dapat yung ayusin sa gabi, spend time na makipag-fellowship sa kanya, it means makipagkwentuhan sa kanya. But kapag wala talaga siyang time sa'yo, or, you know, busy talaga siya, then ibigay mo po yun sa kanya. Huwag kang magtanim ng sama ng loob or magsalita ng anong masasakit. Especially kung may reason naman talaga, may valid reason kung bakit hindi kanya kinakausap. So, okay na yung mag-good morning, okay na yung
lunch, okay na yung evening, nag-uusap kayo. But of course, make sure that you need to spend time na mag-fellowship na dalawa. Okay? Pangalawa, kung paano mo siya bigyan ng space is that sa mga social medias, sa Facebook, sa pagpo-post, minsan gusto natin palagi tayong nakatag. Gusto natin palaging nagre-react yung partner natin sa atin, sa mga posts natin. Gusto natin, palagi niyang nakikita or, you know what I mean. And minsan, nakakasakal yung mga ganun sa totoo lang. Or, palagi mo siyang tinatawagan, palagi mo siyang chinachat. Gusto mo from time to time, kaibigan, trust me, hindi po natutuwa ang mga lalaki kapag ginagawa mo yon. And sa totoo lang, it is good for you na you need to keep distance sa kanya. Sabihin ko sa iyo mamaya kung bakit mahalaga. Okay, pangatlo, kung paano mo siya mabigyan ng space is that, of course, physically. Physically, napakahalaga po na minsan dumistansya din kayo physically. Mag-vacation yung isa sa kabila. Or anything na ginagawa nyo na may physical distance sa inyo at hindi kayo yung palaging nagkikita, palaging nagsasama. Hindi ko sinasabi na mas maraming time kayo na maghiwalay physically. But make sure na mabigyan nyo din ng space physically yung bawat isa. In that way, hindi siya masyadong masakal. Okay. So, ano ba ang kabutihan ng space sa relationship? Unang-una sa lahat, mamimiss ka niya. Space is one of the best na way para mamiss yung isa't isa. Pangalawa, dyan siya nakakapag-isip-isip, nakakapag-meditate, at dyan niya rin mabibigyan ng time niya, yung sarili niya, at ibang tao. Ang kanyang personal na kaibigan, ang kanyang kapamilya, at meron siyang time na makipag-socialize, makipagkilala sa iba. Huwag ka kasi palaging natatakot na baka ipagpalit ka, baka makahanap siya ng, wala ka bang tiwala sa ganda mo? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? No? Kung palagi mo siyang iniisip na baka mag-cheat siya o bakit mo pa kasi siya pinatulan kung wala ka din lang naman may bigyan na tiwala sa kanya. My point here, kaibigan, is that you need to trust yourself. Okay? So, pangatlo na dahilan kung bakit maganda na bigyan siya ng space is that nature nga namin na ayaw namin nasasakal. Kailangan din kasi ng me time, private time. Kung gusto lang natin na tayo din minsan. Gusto rin natin na makahinga. So, kaibigan, actually, napakaganda po ang space sa isang relationship kapag maintindihan nyo. Kapag na-absorb nyo talaga ito, kapag nalaman nyo talaga ang importansya, trust me, magiging mas better yung relationship nyo kapag ibibigay nyo yon sa kanya. So, I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat. Shalom.